Brother Joe, stay beside Brother Dominic. He will miss you for the next few months. You will be gone. Si Brother Joe po, aalis na po ito sa Tuesday. He'll interpret for you this afternoon. Amen. Amen. Wala po yung ating pastor, but just like this morning, may naitalaga yung Panginoon na magbigay ng kanyang mensahe. Amen. Walang palaboy-laboy. Without any further delay, please all rise as I welcome our preacher for this afternoon, Brother Mackie. Amen, amen. Brother Joe is living on Tuesday. What a blessing. Nah, lahat ng tao nagdiwan. Joke lang. Yeah, amen. Brother Joe spent his whole... Umuwi ka na nga. He spent his whole day soul winning yesterday. And he spent his whole day again in the area this Sunday. And he got three first-time visitors. $50 each. Well, anyways, amen. It's good to be in the house of God. Amen. Man, napakaganda po na pwede naman pala eh. Yeah? Pwede naman po, if you will just look around, pwede naman pala mapuno ng first Sunday kahit hindi last Sunday ang simbahan. Amen. Amen. Well, nakakatuwa. And we have to work more, mga kapatid. And noon, kung maalala nyo po, nag-average tayo ng 300 to 350 first-time visitors. At walang imposible, mga kapatid. We're close to that goal of 200 first-time visitors. Pero hindi man natin naabot. Pero in God's time, kung lahat tayo magtatrabaho, mga kapatid, ay maaabot po natin yan. Amen! Amen! Kaya yan po ang pag-uusapan natin ngayong pong gabi po na ito. And by God's grace, the message this afternoon will be a blessing to everybody and will be an encouragement to everyone na makapag-involve po tayo sa gawain ng Panginoon. Amen. If you have your Bibles with you, please turn with me your Bibles in the book of Psalms, chapter number 116. Psalms 116. Psalms 116, alam niyo na po kung saan tayo pupunta. Amen. Psalms 116 in verse number 12. Amen. Psalms 116 in verse number 12. Are you there? Amen. The Bible says, "What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me?" Napakagandang katanungan na dapat po natin itanong sa ating pong sarili at hindi muna sa iba. Amen. Sarili muna, alam niyo po, yan po ang pinakamaganda. Kapag kayo po ay nag-aaral po ng Bible, siguraduhin niyo po ang unang-una munang makakatanggap ng talata na yan ay ang inyong sarili. Alam niyo po, tinuturo ko po yan in the book of Proverbs kasi syempre nakasanayan na po natin na ang gamit natin sa devotion ay book of Proverbs. Pero sa subject po namin na Proverbs, tinuturo ko po yan. Every week, meron po silang assignment na on that day, hahanapin nila yung tatlong pinaka-prominenteng topic in the book of Proverbs, which is the wisdom, the knowledge, and the understanding. Sa isang verse na mapipili po nila, hahanapin po nila yung tatlo na yon, and every Tuesday ay yan po ang kanilang nagiging assignment at yan din minsan ang kanilang nagiging seatwork and quiz for that subject. Kaya mapapansin niyo po, nakakasanayan natin na ang Book of Proverbs ay nagiging parang general na ang ibig sabihin nito. Pero makikita niyo po pag narinig niyo yung mga estudyante, hindi mo sa biyaya ng Panginoon as their teacher, biyaya po ng Panginoon, nakikita ko po as they speak regarding the verse that they have chosen, at nung nakita kung paano nila nakikita yung wisdom, yung knowledge, and the understanding, mapapansin niyo po doon na hindi lang sila nagsasalita out of compliance, but out of the message of the verse itself. Na kung saan, sabi ko nga sa kanila, siguraduhin ninyo na kapag nagbasa kayo ng Book of Proverbs, kayo ang makakatanggap niyan. Kasi hindi nyo makikita yung wisdom, yung knowledge, and the understanding kung ang unang iisipin nyo, yung verse na to para sa kasama ko.
Ganyan po mag-aral po ng salita ng Diyos, which is tinuturo po sa atin ng ating pong mahal na pastor. Kaya ito pong talata na ating pong binasa, napakagandang katanungan po sa bawat Kristiyano na nakaupo po ngayon, or nandito ngayon sa loob ng auditorium po na ito. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, Amang Banal, ang mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras po na ito na inyong pinagkaloob po sa amin. Kayo po, O Diyos, ang patuloy po na manguna sa aming pag-uusapan. Wala po kaming ibang hangarin, Panginoon, kundi kami po ay lumago spiritual sa pamamagitan po ng inyong pong mensahe ngayon pong gabi po na ito. Nawa, Panginoon, gamitin niyo po ang inyong lingkod. Thou knowest my heart, O God. I just want to be a blessing to your people this evening. Virtual and actual, Panginoon. Gusto ko po maging pagpapala. Just use thy servant, O God. Make me worthy, O God, to declare your word and to expose you through the message of your word, O God. Please forgive us from all of our sins and make us worthy also, O God, to receive your word this evening. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pwede na pong magsiupo. Alright? So, for the past, ito po ay pangalawang linggo. Kung di po ako magkamali, ito po ay pangalawang linggo na kung saan tayo po ay nag-set ng goal. And biyaya po ng Panginoon, na-hit po natin yung goal natin last Sunday. Tama po ba? Na-hit po natin yung goal natin last Sunday. At biyaya po ng Panginoon ngayon, bagamat we come short of the glory of God, bagamat ngayon po ay hindi po natin na-hit yung ating goal, pero nandoon po makikita po natin na kaya natin gawin. Amen. Sabi ko nga po sa inyo, noong mga nakaraan, noong mga nakaraang taon, before the pandemic comes, nag-average tayo ng 300 to 350 first-time visitors. And before, it seems like na parang pag nag-anniversary tayo, imposible na magkaroon tayo ng daang-daang bisita nang hindi tayo nag-iimbita ng grupo. Pero for the past anniversaries, kung mapapansin nyo po mga kapatid, biyaya po ng Panginoon. Hindi ko sa dinidisregard ang mga grupo na dinadala po natin dito. Napakaganda po yan. Lalo na po kung yan ay galing from the schools and from the government. Napakaganda po na madala po natin sila dito. Pero nais ko po lang ipakita po sa inyo na iba ang nagagawa mga kapatid kapag ang isang simbahan ay sama-sama nag-iisip kung ano ang magagawa po nila para sa Panginoon. Tingnan niyo po, ngayon pinapakita po sa atin ng Panginoon na it can be done. Noong mga nakaraang linggo, parang sabi nga ni Sir Joe kanina, parang apakababa ng tingin natin sa linggo ng hapon kaysa sa linggo ng umaga. Pero ngayon po, as you can see mga kapatid, pwedeng mapuno ang simbahan ng linggo ng hapon kahit pa mga kapatid, umuulan yan o sa hindi. Diba? Kaya nga po, nandiyan po mga kapatid, etong katanungan na ito, na napakaganda na ilagay po natin ito at gawin po nating personal ang tanong po na ito. Alam ko po dito ay nahahati po tayo into 4 corners. We have the north, the south, the east, and the west corner. And from those corners ay meron pong mga areas na kabilang po dyan. Amen. At kung kayo po ay bahagi ng area po na yan, I do believe, at may ginagawa kayo sa area na yan, I do believe you can shout aloud. Amen. Amen. Kaya nga kung mapapansin niyo po mga kapatid, makikita po natin na ang itong talata po na ating pong binasa ay nababalot po sa isang salita na palasak po nating naririnig, which is the word involvement. Involvement is a kind of word that is so familiar with the Christians nowadays. But sadly, this word is right now is commonly the most neglected word, not in the vocabulary of a Christian. Ito pong salitang involvement po ay palasak na po at napaka-familiar na po sa atin bilang isang Kristiyano. Pero nakakalungkot mga kapatid, this word right now is the most neglected word, not in the vocabulary of a Christian, but in the actions of a Christian. Ito pong salita po na ito ay familiar sa bawat Kristiyano. Pero ito rin pong salita po na ito ay ang most hindi pinapansin. Pero hindi sa lingwahe ng mga Kristiyano, kundi ito ay hindi napapansin sa pamamagitan ng actions ng isang Kristiyano. I hope you're getting the point, brethren, sapagkat
bilang isang Kristiyano, mga kapatid, dapat na makita po sa atin ang salitang involvement. Hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng galaw. Napakahalaga na mapagtayo po pag sinabi po natin sa biyaya ng Panginoon, I am the kind of Christian that is involving in the ministry of God. Not just only say it through your words, but do it by your action. Di po ba? Sabi nga natin, meron tayong kasabihan. Na ano po yung kasabihan natin? Actions speaks louder than words. Pagdating sa involvement, mga kapatid, bilang isang Kristiyano, huwag po nating panatiliin na ang salitang involvement ay mananatili lang sa ating bibig at hindi makikita sa ating actions. Kaya nga po, ito ay most neglected word, not in the vocabulary of a Christian, but in the actions of a Christian. Sometimes this word is often used as a status symbol in social media of a Christian. Di ba? Minsan minsan makikita mo talagang ang involvement, mga kapatid, ay ito'y nagiging status symbol na lang ng isang Kristiyano sa social media. Di ba? And also, or sometimes it is often used as a compliance action of a Christian. Di ba? Parang BSS student. Nung holiday, hindi mo makikita yan. Pero balik pasok, 100 agad yung nasa wharf. Diba? Ang dami ka agad souls won. Pero mga kapatid, dyan po minsan, kaya ako po ito sinasabi po sa inyo, upang makita po natin ang realidad ng isang Kristiyano pagdating sa involvement. But may I remind you, brethren, that the word involvement has something to do with God's actions in your life. Involvement has something to do with God's actions in your life. What do I mean is that you do not involve yourself in the ministry just for the sake of being famous in the church. No sir, no ma'am. Hindi mo ini-involve ang sarili mo sa simbahan para sabihin mo, see, Sunday school teacher ako, see, usher ako, see, security ako, see, staff ako ng simbahan, isa ako sa inaasahan ng simbahan. No, kapatid, hindi ka nag-i-involve para maging sikat ka sa simbahan. You do not involve yourself in the ministry so that you can have something that you can post on social media. Lalo't higit, mga kapatid, minsan pambira, kita mo, no, nagsishare ka. Ikaw na yung nagpipray, ikaw pa yung nagsiselfie. Napaka-talented. Kaya pala may dala kang tripod pag nag-area ka eh. Gibay tayo, sabi mo, dakilang Diyos. Alahin niyo po yun, no? Pwede. Pero mga kapatid, may I remind you na hindi po yan, mga kapatid, ang dahilan kung bakit tayo nag-i-involve in the ministry. But you are involving yourself in the ministry of God as a response to God's actions in your life. Mga kapatid, nais ko pong muling ipaalala po sa inyo na ang dahilan ng pagiging bahagi mo sa gawain ng Panginoon ay ang mga bagay na ginagawa sa iyo ng Panginoon. Kaya ka naglilingkod sa Panginoon. Kaya mo inilalagay ang sarili mo sa gawain ng Panginoon sapagkat alam mo na merong ginawa ang Panginoon para sa iyo. Serving Him through involvement, don't forget this, brethren, that serving Him through involvement is an art of praising Him. Serving Him through involvement is an art of praising Him. Kaya ka naglilingkod, kaya mo inilalagay ang sarili mo sa gawain ng Panginoon sapagkat gusto mong papurihan ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, that is why always give God the praise for what He has done, for what He is doing, and for what He is about to do in your life. Yan ang napakagandang ilagay po sa ating pong isipan, kapatid, kapag tayo po ay nag-i-involve sa gawain po ng Panginoon. Always put this in your mind, that as you involve yourself, brethren, yan po ay manifestation, kapatid, ng inyong response sa ginawa po ng Panginoon sa inyong pong buhay. Katulad po ng talata po na ating pong nabasa, just follow me carefully. I'm not gonna be here long, mga kapatid.
Okay? Just follow me carefully. Katulad po ng ating pong talatang binasa, dyan po natin makikita ang bigat ng salitang involvement. Alright? Now, punta po tayo, Psalms 116 in verse number 12. Dito po sa ating pong talata pong binasa, dito nyo po makikita ang bigat ng salitang involvement. Bakit po? The implication and the application of the word involvement ay nandito po sa ating talatang binasa. Bakit po? Ito po ay tanong at the same time sagutan ng dalawang personang merong bahagi. Okay? Now, ang sabi po ng Bible, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? In that verse, you will see the implication of the word render has something to do by making yourself available. Pag sinabi mong ikaw ay magre-render, ikaw ay merong ibibigay, hindi lang po yan basta na to give. Render, it means to give. No. Kaya ka magbibigay sapagkat nandiyan yung presensya mo para mabigay. Okay? Kaya nga, sabi ko po sa inyo, the word render has something to do with making or by making yourself available. Now, kung itutuloy po natin, ang sabi po ng Bible, what shall I render unto the Lord for all His benefits? Notice that word, benefits toward me. Now, the word benefits, babalik po tayo ulit sa implication ng salitang benefits. As you study that word, dyan po ay lalabas, it means provided by being involved. Okay? Provided by being involved. Sa madalit sabi mga kapatid, ito po ay katanungan na kung ilalagay po natin at gagamitin po natin yung mga implikasyon ng salita po na ito. Ang sabi po ng Bible, paano ko, listen now, paano ko gagawin ang sarili kong available sa lahat ng mga bagay na pag-involve ng Diyos sa buhay ko. Kung titingnan niyo po mga kapatid, hindi natin binago ang Bible. Hindi tayo nagdagdag, hindi tayo nagbawas. Ginamit lamang po natin yung mga salitang nais pong palabasin ng salita po ng Diyos dito. The word render and the word benefits, both of these words, brethren, has something to do with the word involvement. Pag sinabi mong benefit, meron ka natanggap. Pag sinabi kong meron po ako natanggap mula kay Sir Roy, ibig sabihin po nun, nag-involve siya sa buhay ko. Kaya ako may natanggap mula sa kanya. Pag sinabi ko namang meron akong ibibigay, same thing, in-involve ko ang sarili ko bago ako may naibigay. Kaya nga mga kapatid, dito po sa ating pong talatang binasa, ang magandang katanungan po ngayon, kailan natin pwedeng gawing available ang ating sarili sa Diyos for all His benefits toward us? Ang katanungan po na ito, sabi ko po sa inyo kanina, ay napakagandang tanong sa bawat isa. Halimbawa ngayong linggo, did you make yourself available today for the Lord? For all His benefits towards you this day, did you make yourself available to Him? Yan ang magandang katanungan eh. Sa lahat, sa buong araw na pag-involve sa'yo ng Diyos, sa araw na ito, in-involve mo rin ba ang sarili mo sa Kanya? Sabi ko po sa inyo, napakalaga na ilagay po natin sa ating isipan na kapag tayo po ay naglilingkod, ito po ay response sa ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Kaya nga po mga kapatid, I know that a lot of us here can testify that God really did something in our life today. But the question is right now, when do we make ourselves available to God? When do we make ourselves available to God? Now, seeing all those things na ginawa ng Diyos sa atin, alam ko po na ang lahat sa atin ngayon ay kayang magsabi ng, yes, I will make myself available to God. Seeing all those things, seeing all those involvement of God in your life, madali lang magsabi na, oo, magiging available ako para sa Diyos. Ginising ako kaninang umaga, kaya magsusundo ako ngayong umaga. Binigyan ako ng lakas ngayong hapon, kaya pwede kong balikan yung mga hindi pumunta kaninang umaga.
Binigyan ako ng lakas ng Diyos ngayon. Kitang-kita ko ang involvement ng Diyos sa buhay ko ngayon. Now it is high time for me to say, yes, I will involve myself in God. I will make myself available to God. But again, the question now is, seeing all those things, here's the question. Till when you will be available to God? Till when you will be available to God? Bakit naman po tayo napunta sa ganyang klaseng katanungan? Kasi kung babalikan nyo po yung sinabi ko sa inyo kanina, sometimes, yung involvement na salita ay napupunta po sa compliance action ng isang Kristiyano. Sabi ko nga po sa inyo, palasak na halimbawa, hindi ko naman nilalahat ng PSS student. Basta PSS student, masipag mag-soul winning yan. Amen? Amen? May congratulations slip kayo sa Tuesday. Amen? Tingnan mo yan. Di ba? Hindi ko naman nilalahat. But just, it is a common example. Okay? Hindi ko naman sinasabing lahat. Alright? Now, tingnan nyo po. Minsan ganyan ang kahit sino naman po sa atin, if we will be honest to ourselves, di ba? Minsan napupunta tayo dun sa compliance na, kasi, ito kasi area leader ko, ginawa pa ako sub-area leader eh. Napasulwining tuloy ako ngayon. Tanungin ka ba naman last Sunday, ilan na madadala mo as sub-area leader? Yung 10 sa akin agad. Di ba? Minsan ganun tayo eh. Oh. Minsan, kaya ang nangyayari, pag yung sub-area leader, walang bisita, tapos yung nasasakupan niya may bisita na rin siya. Biro lang, huwag niyo pong gagawin yan ha. Bad yun. Magalit sa Lord. Di ba? Tingnan niyo po, minsan doon napupunta ang salitang involvement sa compliance action. Pero, sabi ko nga mga kapatid, kung atin lamang papanatiliin sa ating isip na ang paglilingkod po natin sa Diyos ay may kinalaman sa mga bagay na ginagawa po natin para sa Diyos, ang ating pong paglilingkod ay hindi po mapupunta yan sa basta-bastang paglilingkod. Oh yeah, I'm telling you kapatid, kung sa araw-araw mong paglilingkod sa Panginoon, ang nasa isip mo ay yung ginawa sa iyo ng Panginoon, hindi ka tatamaring mag-soul winning. Kung ang nasa isip mo, mga kapatid, sa iyong pag-i-involve ay kung paano ka binago ng Panginoon, hindi ka magsasawa sa ministry mo. Sagaran na kung sagaran, basta hanggat kayang pakiusapan si boss, dapat paglinggo nandiyan ako sa ministry ko. Bakit? Hindi dahil para maging sikat ka sa simbahan, hindi dahil para makilala ko some other things na pwedeng mangyari sa iyo, kundi kung bakit ka nag-i-involve sapagkat ang nasa isip mo ay yung mga bagay na ginawa sa iyo ng Diyos sa buhay mo. It's a response. Yan ang magandang tandaan po natin. Kaya nga mga kapatid, at this point, we need to take this seriously. It's because ang pinakapalasak na nangyayari po ngayon sa isang Kristiyano is yung mag-i-involve ka, then all of the sudden, you will stop involving. Mag-i-involve ka ngayon, you will sing in the choir. You will usher people. You will secure people. You will teach in Sunday school. Then all of the sudden, sasabihin ng kapatiran, nasaan na nga pala si ganito? Noong nakaraan lang, nagtuturo pa yun ng action song eh. Gumaganon-ganon pa nga yun. Huwag niyo na kantahin, nasimbahan tayo. Di ba? Noong nakaraan, nagpapakanta pa yun ng action song eh. Noong nakaraan, ma'am, sir, dito po tayo. Gumaganon pa yun eh. Pero nasan? Ang palasak na nangyayari po sa isang Kristiyano, he or she will involve, and then all of the sudden, parang na-rapture. Di mo na kaagad makikita. They will stop involving. Pero katulad nga po na nabanggit ko po sa inyo kanina, huwag po nating alisin sa ating isipan na ang involvement po natin ay may malaking kinalaman sa involvement ng Diyos sa ating pong buhay. Now, simple lamang ang mensahe po ngayon, kapatid. Nais ko lamang po kayong muling i-encourage na patuloy, hindi po mag-involve, kundi patuloy na maging bahagi sa gawain ng Panginoon. Sir, sa paanong pamamaraan ako magpapatuloy na i-involve ko ang sarili ko? Sa paanong pamamaraan ako magiging available para sa Panginoon? Sa kabila ng kanyang availability. Tingnan niyo po mga kapatid. Can you just imagine? Minsan merong mga panahon
na hindi tayo nagiging available sa Diyos. Pero kung tatanungin ko po kayo, pumalya na ba ang Diyos sa pagiging available sa buhay nyo? Di ba? Apakagandang katanungan. Pumapalya tayo sa paglilingkod, sa pagiging available natin. There are times na nandiyan yung ating excuses. Dami. Andyan lahat yan. Pero, minsan na po ba ninyong naranasan na ang sabi ng Diyos, anak, excuse lang ha, hindi mo na kita papahingahin. Kapos lang ako sa budget ng oxygen ngayon. Ha, papahinga muna ako. Ha, papahinga muna ako kasi pigilan ko lang muna, excuse lang, saglit lang. Mga 3 seconds, wala ka munang hangin. Sabi, pag tumagal-tagal yung kapatid, sinasabi ko po sa inyo, talagang all of the sudden, wala ka na. Di ba? Sabi ko nga, many times, tayo po ay nag-excuse or pumapalya sa pagiging available natin sa Diyos. Kaya nga po ngayon pong hapon po na ito, or ngayong gabi po na ito, nais ang mensahe po na ito, the goal of this message is for us, for every one of us inside this auditorium, na patuloy, huwag kang titigil kapatid. If you are available to God today, make yourself available to God tomorrow. Make yourself available to God on Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday, and again. Make yourself always available for Him. Nasa paanong pamamaraan po natin? Alam niyo po minsan, gumagawa tayo ng sarili nating pamamaraan para tayo hindi matigil sa involvement. Tingnan niyo po. Sabi ko nga po sa inyo ang involvement natin ay dapat nakabase kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Sometimes, we are trying to do things in our way para manatili ang involvement natin. Sa paano pamamaraan po? Ito po yan. Sa paano pamamaraan? Gusto mo yung lagi tayong napapansin. Di ba? Gusto natin yung lagi tayong napapansin sa ginagawa nating ministry. Kaya pag pinalitan ka or nag-shift lang ng schedule, sige, kayo na lang dyan, magagaling kayo eh. Di ba? Kayo na lang dyan, kayo naman magaling eh. Ganyan. Di ba? Minsan, we are trying. Yun po ay kung bakit po tayo bumabagsak sa ganong sitwasyon. Sapagkat nais ko pong sabihin sa inyo mga kapatid, hindi po yun ang paraan para ikaw ay manatili ang involvement mo sa gawain ng Panginoon. Hindi tayo pwedeng, alright, makinig mo na maigi, hindi tayo pwedeng gumawa ng sarili nating paraan para mapanatili natin ang ating sarili sa involvement sa gawain ng Panginoon. Paano po natin gagawin na mapapanatili po natin ang ating sarili sa gawain ng Panginoon? Gawin po natin ang paraan ng Diyos. Na ano po ang paraan ng Diyos? Sa ating po mga matatagal na po nagiging bahagi po ng gawain ng Panginoon, para ikaw po ay patuloy na maging bahagi sa gawain ng Diyos, madali lang po yan. Balikan po natin yung mga bagay na ginagawa po ng Diyos sa atin araw-araw. Not just only yung panahon na ikaw ay mag-i-involve, kundi yung sa araw-araw na ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Kapatid, balikan mo yon. I promise you, by the grace of God, mananatili ka sa gawain ng Panginoon. Balikan mo yon. Not just only mo, wag mo lang babalikan yung ginawa ng Diyos sa buhay mo on Sunday kasi maglilingkod ka ng Sunday. Wag mo lang balikan yung ginawa ng Diyos sa buhay mo on Wednesday kasi alam mong maglilingkod ka sa Wednesday. No, balikan mo kapatid ang mga ginagawa ng Diyos sa buhay mo araw-araw. I promise you, mananatili ka sa involvement mo sa sarili mo sa gawain ng Panginoon. Now, sabi ko nga po sa inyo, simple lamang. Yun lang ang tanging paraan. Balikan mo lang. Go back. Ano ba ang ginawa sa iyo ng Diyos? Sabi ko nga po sa inyo, tingnan niyo po yung verse. What shall I render unto the Lord? Hindi po doon nagtapos eh. Wala po tayong mababasa dyan na sabi ng Bible, what shall I render unto the Lord because I have money? What shall I render unto the Lord because I'm famous? What shall I render unto the Lord? It's because ganito yung kalagayan ko. Hindi po eh. Hindi po yon ang naging basihan ng katanungan kung ako or kailan ba ako magiging available para sa Diyos.
Hindi po yun ang naging basihan eh. Hindi pera, hindi kasikatan, hindi mga material na bagay sa ibabaw ng lupa na ito. Bagkos ang naging dahilan ng katanungan po sa unang part ng talata po na yan is for all the benefits of the Lord towards me. Ay, kita niyo po, ang ganda. Kapatid, intindihin po natin yung talata. Kaya nga sabi ko po sa inyo ang ating pag-i-involve ay magiging non-stop if we will always look back sa mga bagay na ginawa po sa atin ng Diyos. Now let me tell you a story in the Bible about a man who really thought his life is wasted. But later on, he found himself sitting at the king's table. Let me tell you a story in the Bible ng isang lalaki na akala niya wala na siyang kwenta. Pero he found himself sitting at the king's table. Let's talk about the life of Mephibosheth. Sino po nakakakilala sa inyo kay Mephibosheth? The story that no one told. Mephibosheth. Diba ba? Let's talk about his life. Dahil mula po, follow this story carefully. I'm telling you, kapatid, follow this story, his story carefully. Mula po dito sa storya po na ito, makikita po natin ang kalagayan natin noon at kalagayan natin ngayon. Si Mephibosheth po ay anak po siya ni Jonathan. Mephibosheth is Jonathan's son, which is the son of King Saul. Si Jonathan po, okay, Sunday school teachers, makinig po na maigi. Si Jonathan po ay anak po siya ni King Saul. Okay? At si Jonathan ay may anak na ang pangalan ay Mephibosheth. Okay? Now, si Jonathan po ay matalik na kaibigan ni David. Ang galing. I-start kayo mamaya sa akin. Okay? Si Jonathan, ulitin po natin, follow the story carefully. Oh man, I'm telling you, you will love the story of this man. Si Mephibosheth ay anak ni Jonathan, na anak po siya ni King Saul. Si Jonathan ay best friend ni David. Now, dito po mga kapatid, ang nangyari po kay Mephibosheth, si Jonathan, after Jonathan and King Saul died in the battle, si Mephibosheth po ay kinuha ng kanyang nurse. At tumakbo po sila. Actually po, kung pag-aaralan nyo po ang custom and tradition, bawal na bawal yung ginawa ng nurse. Bakit po? Kasi pinutol niya yung lineage. Si King Saul ay hari. Kung merong mang susunod sa kanya, si Jonathan yun. Si Jonathan at si King Saul ay namatay parehas sa gera. Habang nakikipaglaban po sila, namatay sila parehas. Kung merong mang susunod, sino po yun? Si Mephibosheth. Siya na sana. Now try to imagine what kind of life Mephibosheth has. Okay? Isa po siyang prince. Siya ay prince, siya ay prinsipe. Bakit? Anak siya ng anak ni King Saul. Di ba, familiar po yan. Saan nga pong bansa yun? Tarlac. Yung hari. Saan bansa yun? Sa United Kingdom. Yeah. United Kingdom. Di ba, papapansin nyo po, nandudun pa rin po yung, anong tawag dito sir, sa gantong ano? Monarchy. Alam ko yun, nakalimutan. Monarchy. Yan po ang tawag po dyan. Di ba, mapapansin nyo, kaya nga, mapapansin nyo po, hindi na puputol. Hanggang sa ngayon, hindi pwedeng maputol yung lineage kung saan sila nagsimula. Pero dito po sa storya ni Mephibosheth, nag-iba ng takbo ang buhay ni Mephibosheth. Bakit po? After Jonathan, his father, and King Saul, na kanyang grandfather, kinuha siya ng nurse niya sa sobrang takot. Dahil of course, pag natalo yung hari, ibig sabihin, talo yung bansa. Pag nabatay yung hari, talo yung bansa, ibig sabihin nun. At lahat yan, mga kapatid, kung hindi ka man gagawing servant, uubusin kayo niyan. So ang ginawa po ng nurse ni Mephibosheth, tinakbo niya si Mephibosheth. Kaso accidentally, habang sila ay tumatakbo, accidentally, habang sila ay tumatakbo, tama yun, nabitawan po ng nurse si Mephibosheth. Nahulog si Mephibosheth.
Nung nahulog si Mephibosheth, ang nangyari kay Mephibosheth, kapatid, napilayan. He became a lame. Napilayan po siya. And during those times, kapatid, ito po yung mga klase ng mga tao na binababa sa lipunan. During Bible times. Mapapansin niyo po, maraming beses po kayo makakabasa sa storya po sa Bible na kung walang leprosy, crippled, leprosy or anumang sakit, nasa labas po yan ng syudad. Hindi po yan pinapapasok. Nasa labas sila ng gate. Mapapansin niyo po, Peter and John, saan po nila nakita, di ba? Sa pinto ng tabernacle. Hindi, wala sa loob. Kumbaga, they are the most outcast people in the society. Bakit? Dahil sa kadahilanan na ang tingin nila, wala na magagawa to. Ano pong magagawa na ito? Lumpo na to. Ano pang magagawa na ito? Wala na, bagsak na to. But try to take a look kung anong klase talagang dapat. Sayang, kumbaga, sa salitang kolokyal, swerte na, minalas pa. Kung magsasalita si Mephibosheth, ba't kasi tinakbo-takbo mo pa ako? Sarap sana ng buhay ko, nasa palasyo sana ako. Oo, namatay yung tatay ko at yung lolo ko. Ako na yung kasunod, ate, ba't mo ako tinakbo? But hindi lang po yun ang nangyari po sa kanya. Tinakbo siya, nahulog siya, napilayan siya. At hindi lang po yun. Napunta po siya sa isang lugar and he lived his life in the place called Lo-debar. Lo-debar. Yan po ang pangalan ng lugar kung saan siya po napunta. Take note of this. Tingnan niyo po kapatid. Ang ibig sabihin po ng salitang Lo-debar, no pasture. Akalain niyo po yun, no? Kung titingnan mo yung kalagayan ni Mephibosheth, wala ka na ngang magagawa, napunta ka pa sa lugar na walang papatunguhan. Ano pang magagawa mo dun? He lived his life. Mga kapatid, Mephibosheth, Jonathan's beloved son, became a man without a place to call his own. Siya po ay lumaki. Siya po ay nag-mature. Siya po ay tumanda. Siya ay naging tao. Siya ay lahat na lang itawag po natin. Basta nandoon siya sa isang lugar, habang siya ay lumpo, nasa isang lugar siya na ang ibig sabihin ng lugar na yon ay walang papatunguhan. Alam niyo po, if you will try to search that place, Lo-debar, in the Bible, kung paano po siya, katulad po ng description, no pasture, it's just a place full of pillars, pero hindi mo alam kung saan mo kukunin ang pagkain mo, kung paano ka mabubuhay. Para po siyang, nakalimutan ko po yung terminology dyan pagdating sa gera, yung para siyang abandoned places. Para siyang abandoned place na kung saan, sige, total may silong, pwedeng tirahan yan. Para lang siyang ganun, mga kapatid. A place called no pasture. A place called Lo-debar. Diyan po siya, mga kapatid, napunta. Now, imagine, kung titingnan niyo po ang sarili po ninyo, pag-aralan niyo po yung storya ni Mephibosheth, tingnan niyo po ninyo, yung kalagayan niya sana, na meron siyang kinabukasan. Oh yeah, I'm telling you, meron talaga siyang kinabukasan. Sa palasyo ba naman siya titira? Imagine, he will be the king na nakasunod, mga kapatid, kay Jonathan as his father and kay King Saul na kanyang lolo. May pag-asa buhay niya eh. Kaso, sa di inaasahang pagkakataon, sa gantong klase po siya napunta. He became a crippled man. Hindi na siya nakalakad kasi bata pa lang siya. Nagkaroon na siya ng problema sa pagkahulog niya, pagkahulog ng nurse sa kanya. And napunta pa siya doon sa isang lugar na kung saan tinatawag na walang papatunguhan. Doon siya namuhay. He became a man without a place to call his own. Sa madalit sabi, mga kapatid, nasa isang lugar si Mephibosheth na wala siyang pagmamayari at wala siyang pwedeng matawag na akin to. Nandoon siya sa isang kalagayan na yon. Doon siya namuhay sa ganong klaseng kalagayan na yon. But despite of his story, one day, he found himself sitting at king's table and enjoying the blessings of God.
isang araw natagpuan niya ang sarili niya na nakaupo sa table ng hari at ini-enjoy ang biyaya ng Panginoon. One day, all of the sudden, as David became a king, all of the sudden, in the book of 2 Samuel chapter 9, bigla niyang tinanong ang katanungan na, is there yet any that is left of the house of Saul? All of the sudden, tinanong niya ang kanyang mga tao, meron pa bang natitira sa lahi ni Saul? Kung ikaw ang tinanungan ni David, magtataka ka eh. Siyempre may alitan sila ni Saul, di po ba? May alitan sila ni King Saul. Kung ikaw ang natanong ni David, magtataka ka. Ano to? Ipapaubos ni King David? Siyempre, ngayong meron na siyang karapatan, mga kapatid, na kung ano man ang sabihin niya ay susundin, masusunod talaga. Sabi po ng Bible in verse number 1, and David said, is there yet any that is left of the house of Saul? Tingnan niyo po, that I may show him kindness for Jonathan's sake. Yung mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, yung storya ni Mephibosheth, doon na siya lumaki, doon na siya namuhay sa ganong klaseng pamumuhay, na kung saan tatanungin mo, wala na, finish na ang buhay ko. Wala nang pag-asa to. Lumpo ka na nga, napunta ka pa sa lugar ng walang pag-asa. Ano po pag-asa niyan? Di ba? Sabi ni Mephibosheth, wala na to. But all of a sudden, here comes David as the new king of Israel. Ang sabi niya, meron pa ba na natitira sa lahi ni King Saul para maipakita ko naman ang aking kabutihan for Jonathan's sake? Hanggang if you will follow the story, meron pong sumagot na kung saan si Ziba, mga kapatid, the servant of Saul. Hanggang sabi niya, my king, meron pa. May isa pa at siya ay nasa lugar ng Lodibar na ang pangalan niya ay si Mephibosheth, anak ni Jonathan. And in verse number 6, down to verse number 10, which is the highlight is verse number 10, na ang sabi po ng Bible, after all those things that happened in the life of Mephibosheth, verse number 10, ang sabi po ng Bible, or verse number 8 muna tayo, ito po yung sinabi ni Mephibosheth kay David nung nag-meet sila. Sabi ni Mephibosheth kay David, and 2 Samuel chapter 9 verse number 8, and he bowed himself and said, what is thy servant that thou shouldest look upon such a dead dog as I am? Sabi ni Mephibosheth kay David, mahal na hari, anong tagpo, anong pwedeng maging tagpo para ipatawag mo ang iyong lingkod na kung saan wala naman akong magagawa? At tinan niyo po kung saan niya hinaluntulad ang kanyang sarili. Makikita po natin dyan. Pero ito po ang sabi ito po ang response. Tinan niyo po. Response ni David is not direct to Mephibosheth. Ang response niya after Mephibosheth ask that question, here comes King David's response, but not direct to Mephibosheth. Kanino niya po dinirect yung kanyang sagot? Then the king called to Ziba, Saul's servant, and said unto him, I have given unto thy master's son all that pertained to Saul and to all his house. After all those things that happened to Mephibosheth, sabi ngayon ni David kay Ziba, Ziba, hindi po, hindi si Simba, Ziba. Okay? Sabi niya, Ziba, ibibigay ko lahat ang nararapat na karapatan para sa lineage ni King Saul. Kanino niya po ibibigay? Kay Mephibosheth. Lahat yan ay mapupunta na sa inyo. Lahat yan ay mapupunta na sa kanya. Verse number 10, sabi, thou therefore, and thy sons, and thy servants, shall till the land for him,
And thou shalt bring in the fruits, that thy master's son may have food to eat. Tingnan niyo po Tingnan niyo po. Damay si Siba sa nangyaring blessing kay Mephibosheth. Sabi niya, lahat na matatanggap nito, sapagkat you are too a servant of a king's soul. Karapat dapat ka rin naman tumanggap. Sige, lahat yan ay mararanasan ninyo. But Mephibosheth, thy master's son, shall eat bread always at my table. Akalain niyo po yung kapatid, yung blessing na natanggap ni Mephibosheth from being a person na wala nang magagawa, and by being a person na napunta sa isang lugar na wala kang papatunguhan, he found himself one day sitting at the king's table and enjoying the blessings of God. Praise the Lord. Kapatid, sabi ko po sa inyo, just follow the story carefully. Just follow the story of Mephibosheth. Sabi ko nga po, what's the message of this story to our life? I don't know about you, brethren, but if we will just take everything that God has done in our life, hindi tayo basta-basta titigil sa involvement natin sa gawain ng Panginoon. I know that a lot of us inside this auditorium tonight can relate in the story of Mephibosheth. Ano po yung storya po ni Mephibosheth na minsan ka na ding nilumpo ng mundong ito. Minsan ka na ding pinanatili sa isang lugar na hindi mo matawag na sayo. At maraming beses ka na rin tiningnan ng mababa ng lipunan po na ito. Ganyan ang nangyari kay Mephibosheth. At ako po'y naniniwala na marami rin po nakaupo dito sa loob ng auditorium na ito na ganyan din po ang nangyari po sa inyo. But all of those things, salamat sa Panginoon na meron tayong isang Diyos na hindi niya tiningnan ang ating present condition nung tayo ay lugmok sa kasalanan. But rather, brethren, ang sabi ng Romans chapter 8 in verse number 1, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Maraming beses na nangyari sa atin ang kalagayan ni Mephibosheth. Pero pwedeng sabihin ni David, nangyari na sa iyo yan. Bahala ka na. Ako na ang hari dito. Wala na akong pakialam kahit kanino man. Ang papakialaman ko na lang yung lineage ko. No! Ang ginawa ni David, kapatid, tiningnan niya yung kung saan siya nagsimula. At nung nakita niya kung saan siya nagsimula, meron pa siyang pwedeng pakitaan ng magandang buhay. At yan si Mephibosheth. Mephibosheth, tiningnan ng mababa ng lipunan. Ganyan din tayo, nangyari po yan sa atin minsan. Mababa ang tingin sa atin ng lipunan. Pero ngayon, kapatid, makikita po natin ang kalagayan po natin ngayon. Bakit ka napunta sa ganyang klaseng kalagayan? Because God looked beyond our faults and saw our needs. That's why you and I right now are here serving our great God. And one day, you and I up there in heaven are going to sit at the king's table with the head of the table. Praise the Lord. Mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, mapunta ka sa ganong klaseng kalagayan, hindi ibig sabihin nun tapos na ang buhay mo. Tandaan mo, kung meron mang worst na example ngayon dito, si Mephibosheth na yun. Lumpo na, nakatira pa sa lugar, lumaki pa sa lugar, namuhay pa sa lugar, na kung saan ang ibig sabihin, no pasture. Pero mga kapatid, he found himself one day sitting at the king's table. Hindi ba ganyan din ang kalagayan mo dati? Bago ka nakapagsuot ng ganito, sabi nga ni Sir Joe kanina, hindi ka nire-respeto sa lipunan. Pero kanina paglabas mo ng bahay, lahat sa iyo ay bumabati ng maayos, nag-aalangan silang galawin ng isang anak ng Diyos, sapagkat ang isang anak ng Diyos na yan ay kitang-kita sa kanya ang involvement ng Diyos sa buhay niya. And the blessing of it one day, sa ating mga nakaranas po ng ganon, one day up there in heaven, we're go just like Mephibosheth, we're going to sit at the king's table and with the head of the table. Hindi lang yung basta-basta tayo.
kasama na natin ang Panginoon. Kasama na natin ang Diyos. That's why, brethren, if we will just take it seriously, yung ginawa ng Diyos sa buhay natin, alam mo kung ano na ang gagawin mo ngayon. Kung alam mo, kapatid, ang ginawa ng Diyos sa buhay mo ngayon, if your life is like Mephibosheth, na maaring binaba ka ng lipunan, nakita mo ang sarili mo na wala kang pag-asa, pero ngayon, kapatid, ikaw ay masayang naglilingkod sa Panginoon. Alam mo na ngayon kung anong kailangan mong gawin. Involve. Yan lang ang tanging kailangan mong gawin, kapatid. Make yourself available because God is always available to you. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? I've been an unfaithful servant of Him, but thank God, He became always a faithful God to me. Kahit kailan, mga kapatid, palasak ninyong naririnig dito, despite of our unfaithfulness to God, God is still faithful to us. Back on the main text, ask yourself that question. When will I make myself available to God for all His benefits toward me? Brethren, it's about time to be serious in our involvement. I said, it's about time. Ipinakita po sa atin ng Panginoon, hindi imposible na bumaha ulit ng bisita sa simbahan na ito. Hindi imposible na maabot ng 200 na yan. We're close. We're that close. Kaya sa lahat, mga kapatid, ngayong gabi, sa lahat ng mga nag-aalinlangan pang ibuhos ang sarili nila sa gawain ng Panginoon, remember all those things that God has done for you and ask yourself a question. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Don't let something or someone make you stop by involving yourself in the work of God. Yes, the devil will be always right there to discourage you. He will be right there to put you down. But if you will just look back on all those things that God did for you, you will never get tired of involving yourself in His work. Go out there and win souls. I said, go out there and win souls. Go out there and follow them up. Go out there and visit them. Kapatid, sa panahon na napapagod ka na sa pag-involve mo sa gawain ng Panginoon, isipin mo to, kung napagod ang Diyos sa Via Dolorosa, wala kang kasiyahan sa buhay mo ngayon. Kung napagod ang Panginoon sa pagbitbit ng cross, at sabi niya, hindi naman dapat ako ang nandito eh. Kung binitawan yun ng Panginoon, walang laman ang simbahan na ito. But, hindi siya napagod. Kinuha niya, He chose the cross. He left the splendor of heaven. He died for you and for me. He involved Himself into our life. Now it is our time, kapatid. Get up, go out there, involve yourself, win the lost at any cost. Win the lost at any cost. If you know that God really did something great in your life, now, involve. That's the title of the message this evening. Now, involve. Kapatid, alam ko na ang bawat isa dito can stand up right here and testify the greatness of God in their life. Now, involve. Kaya natin yan, kapatid. Bilang isang Kristiyano, kaya mong patunayan na may ginawa sa iyo ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-involve mo sa sarili mo sa Kanyang gawain. Go out there. Go with your area north corner. Go with your area east corner. Go with your area west corner. Go with your area south corner. Let's win the lost at any cost. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Kung alam mong may ginawa ang Diyos sa buhay mo, if you know that God is always available to you, now, involve. Now, involve.
Ngayon pa lang, kapatid, isipin mo na, okay, wala akong bisita ngayon, pero hindi pa huli ang lahat. Sa biyaya ng Panginoon, ang mensahe na aking narinig ngayon, that will help me fire up to go soul winning on Saturday, to go soul winning on Wednesday. Para sa araw ng linggo, masasabi ko that I did render something unto the Lord. Oh, kapatid, hindi pa huli ang lahat. Alam ko po, walang nakaupo. Mapabisita man po namin ngayon o matagal na tayo nandito sa simbahan. Wala pong nakaupo dito ngayon na hindi niya alam na may ginawa sa kanyang Panginoon. Lahat po, kahit isa-isahin po natin hanggang sa pinaka-baby sa likod. Alam natin na may ginawa ang Panginoon sa kanila. Kaya lahat po tayo dito pwedeng magsabi na, I can render something unto the Lord. I can make myself available. Pero sa panahon na tatamarin ka, huwag kang titigil. Huwag kang titigil. Umulan na naman. Ulan mayaman pa. Uulan, tapos iinit. Umulan ng malakas. Sabi, involved lang. Nag-soul winning ako. Pagbalik ko, brown out. Paano ka makakapagpahinga nun? Kapatid! Sa panahon nang napapagod ka na, isipin mo lang. Sa panahon na ayaw mo nang maging available para sa Diyos, isipin mo lang, ang Diyos ay patuloy na nagiging available sa buhay mo. And when you realize it, now ask yourself a question. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Kapatid, hindi, kita nyo po, yung turning point ng buhay ni Mephibosheth ay naging turning point nyo rin yan. Yung nangyari kay Mephibosheth ay minsan na rin nangyari sa inyo. Now, involved. Tumayo po tayong lahat. Dakilan Diyos sa mabanal na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa mensahe naming narinig. Oh God, please forgive us. Sa panahon, Panginoon, na kami po ay nagdalawang isip na paglingkuran po kayo. Panginoon, kami po ay humihingi ng lubos na kapatawaran, Panginoon. Pero ngayon, Panginoon, kami po ay nakarinig ng gantong klaseng mensahe. We have seen the turning point of our life, O God, just like Mephibosheth. Nakita po namin kung anong ginawa niyo po sa buhay po namin. Now it is once again high time for us to make a commitment that we will continue to involve ourselves. Thou knowest, O God, the condition of your children this evening, O God. Please speak to them. Please talk to them, O God. Dakila namin Diyos, maraming salamat Panginoon sa paggamit niyo kay Brother Maki to give us your message this afternoon. Oh Lord God, look at your people, Lord. Individuals, families, Lord God, approaching you in prayer. Lord, you know the desires of their hearts. Kayo po magbigay ng tugon sa kanilang mga panalangin, Panginoon. Help us to be involved in your ministry, Father, knowing fully well that you were involved first and foremost in our salvation. Oh, Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa pag-involve niyo sa buhay namin.
Long before we were born, Lord God, you knew who we would be. Even the hairs of our very head are counted, Lord. You know them, Lord Father. Hanggang sa kami ay naisilang, Panginoon, at kami ay naligtas, ay may kinalaman kayo dun, Lord. You were involved from the beginning. You will be involved till eternity comes, Heavenly Father. At naway, Panginoon, kami naman ay maging involved sa inyong ministry. Oh, thank you, Lord God, for this message. Look at the families, Lord God, approaching you in prayer. Look at the individuals, Heavenly Father. Wala po kaming masasabi, Panginoon, kundi maraming salamat sa pag-involve nyo sa salvation namin, sa buhay Kristiyano namin, sa bawat aspeto ng buhay namin, Panginoon. If we are not fully aware, Heavenly Father, that you were involved in our lives ever since, sana ngayong gabi ang bawat isa, Panginoon, ay makumbinse. Kumbinsido kami ngayong gabi, Panginoon, that you were involved in our lives. And what can we render unto you, Lord, but to also be involved in your ministry? Oh, Lord God, we love you, Heavenly Father. Thank you, Lord, for salvation freely given. Thank you for your involvement in our lives. Inspire us, Heavenly Father, to be involved more in your ministry. We love you, Lord. Cleanse us, Father, from all of our sins. All this I ask in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Great message. Amen. Wow.